Hello everyone! Welcome back to my channel! So for today's video ay isi-share ko naman sa inyo kung ano ba yung mga pinagkakabisihan ko dito sa bahay. Alam nyo, kahit hindi ako lumalabas, kahit nasa bahay lang talaga ako, ay naku, dinaig ko pa yung mga nag-uubisina. Talaga namang kulang na lang 24 hours yung ating service ng walang sweldo. Pero take note guys, hindi dahil sa ginagawa kong katulong ng aking biyanan o ng aking asawa. This is my choice, okay? Mayroon naman kaming tagalinis. Mayroon kaming tagalinis. Pero pagdating sa lutuin, at saka, syempre, Pinoy tayo, hindi tayo hindi tayo masyadong dependent sa ibang tao. Napaka-independent natin. Lalo-lalo na yung masisipag na Pinoy, di ba? Ayaw nila ng walang ginagawa. So, ngayong araw na ito, yun nga, lagi akong busy, lalong-lalo na pagdating sa kusina. Bakit nga ba napaka-busy ng mga Pilipina na nakakapag-asawa ng Indian, ng Pakistani sa kusina? Talagang yun yung nagbibigay sa kanila ng kabisihan. Kasi nga iba yung way ng kanilang pagluluto. Medyo mas mabagal kesa sa mga katulad natin, laging instant at mabilisan yung luto. Sa kanila naman, mahaba yung proseso ng pagluluto nila. Paano na yun ang i-share ko ngayong araw na to? Lalo na ngayong Ramadan kasi nga may oras yung pagkain, kaya dapat may oras din yung pagluluto. Kaya medyo mahirap, medyo mas matagal yung oras sa kusina. So, isi-share ko lang sa inyo itong wasang araw ng aking pagluluto dito sa kusina. Stay tuned until the end. Thank you. Hello guys, ayan. Ang reyna ng kusina. Dahil nga Ramadan, hindi masyadong nakakalabas at halos lahat ng oras ko ay nauubos na naman sa kusina. Kasi nga, fasting time at may oras yung kain. So, at saka yung aming gas ay nawawala siya from 9 a.m. to 3 p.m. or 4 p.m. Depende. Minsan 4:30, minsan 5 o'clock na sobrang late na. At yung start ng iftar, natatapos yung fasting before like 6:30 or 6:35 like that. So kailangan mabilisan na yung luto mo lalo na kapag late na yung ating gas. So kaya ang ginagawa ko ay piniprepare ko na lahat ng lulutuin ko. Kung ano yung lulutuin ko ngayong araw na ito, igagayatin ko na yung mga ihahalo ko. O i-ready ko na yung mga lulutuin para pagdating ng gas ay tuloy-tuloy na yung ating pagluluto. So yung paghahanda naman depende. Ang talagang normally na hindi nawawala sa kanilang pagkain is yung pakora. Pero depende sa bahay. Dito kasi, dahil nga medyo ingat din kami sa mantika, so iniiwasan ko yung pagluluto ng samosa, pakora, o roll araw-araw. Ginagawa ko siyang alternate at gumagawa ko ng ibang alternative na pwede kong ipalit doon sa samosa, pakora at roll. Kasi hindi maganda yung laging deep fry, di ba? So, bilang mother, sa madiscarding na, kailangan natin mag-isip ko ano ba yung pwede nating ipalit sa mga lutong yon. So, ngayong araw natin magluluto ako ng pastil. Okay? Ito yung natutunan kong luto sa mga kababayan nating Muslim na galing ng Maguindanao, Maranao, o yung mga from Mindanao area. Gagawa ako noon ngayong araw na to at kakailanganin ko ng spring onions. Right? Maraming spring onions. Okay? Nilalagay ko sa ganito yung spring onions para at tinatakpan ko siya ng talagang binabalot ko ng mabuti ng plastic para hindi masira kahit ilang araw, kahit abutin siya na 1 linggo sa ref. Sa ref lang kahit hindi naka-freezer. Ayan o. Fresh na fresh pa rin siya. Kasi nga, talagang balot na balot, kailangan hindi mapasok ng hangin yung ating vegetable para hindi masira. So, ito yung mga nilagay ko sa labas at nasira yung ibang part. So, pinili ko na lang yung hindi pa sira. So, gagawin ko yan, pastil. Okay? Lagyan natin ng 2 malalaking onions. At ito naman yung chicken na alaga ko na yung chicken. Ayan. Himayin ko siya pagkatapos. Mas okay pa yatang walang ilaw kasi yung reflection ng ilaw ay hindi. At, yun nga. Ito yung ating mga ingredients. Yung iba gagawin kong chicken roll. Alright? So, kasi 3 p.m. pa lang, wala pa rin gas. So, wait natin yung gas baka dumating ng 3:30 or 4 o'clock. Sana huwag masyadong late kasi ang hirap kapag late na yung dating ng gas. Isa na natin magluto. Siyempre, mag-gayat tayo ng mga gayatin natin itong ating spring roll. Isasama ko yung dito. Okay? Ito yung actually yung nakakapagpabisi sa akin dito sa bahay. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, talagang daming gawain. Kasi nga, although mayroon kaming tagalinis or mayroon kaming masiyo na tawag nila sa katulong o sa taga-linis sa bahay, ay hindi pa rin ako umaasa sa maasi. Yun lang, paglilinis ko ng sahig at saka ng paghuhugas ng plato. Pero yung aming mga damit, pagluluto, hands-on ako dyan.
Yun nga lang, kailangan, hindi lang namin kasi maalis ang nasi kasi nga, ang biyanan ko ayaw nang umaasa. Gusto niya, ayaw niya nang nag-uutos sa akin, nahihiya siya. So, kailangan niya talaga ng masi para maglaban ng mga damit niya, maglinis ng kwarto niya, at kung may ipapagawa siya, yun. Lalo na ng paghuhugas ng plato, ayaw niya kasi nga daw nakakasira ng kamay. So, ibigay natin ng hilig para walang problema. Yun nga lang talaga, hindi na ako pumapayag na siya yung maglalaba o maglilinis ng aming kwarto. Kasi nga, iba yung linis nila eh. Pero depende yan sa'yo kung gaano ka pakalinis, kung gaano pa kalinis ang gusto mo. Pero ako kasi, wala naman ako masyadong ginagawa dito sa bahay. Bukod lang dito sa medyo busy sa akin na yan itong pagluluto. At saka ang mga anak ko, malalaki na, mga dalaga na, nagtatrabaho na, at nasa college na. So, syempre, wala na akong masyadong pinagkakaabalahan. At paglalaban naman, may washing machine naman, di ba? So, lagay mo lang yan sa washing machine. Kaunting trabaho lang sa pagbabanlaw. Pero okay na rin kasi at least na-exercise yung ating katawan, yung ating mga muscles. So, yan, luto tayo. Pag Ramadan ganito, grabe ang busy ng mga babaeng Pakistani o ng mga babae dito sa Pakistan kasi nga sila yung nakatoka sa kusina, kumbaga. Bibihira po sa mga Pakistaning lalaki ang marunong magluto. Okay, mabibilang mo. Siguro 1 out of 10 o wala pa. So, ang hindi ko lang talaga gusto, ang ayaw na ayaw ko, ay ang gumawa ng chapati. Ay nako, di ba yun ang hindi sila kumain? Mabuti na lang talaga itong asawa ko. Okay lang sa kanya na kahit mahilig siya sa mga Pilipinong pagkain. So, andyan na yung aming tagaluto ng chapati. So, magluluto na siya ng chapati kasi mayroon ng gas. So, umpisa na natin. Mag-isa tayo ng sibuyas. So, yun na. Bilis niyang gumawa. Halos tapos na siya. 3 piraso lang naman yung so, ganyan. So, ayun. Tapos na yung aming tagagawa ng roti. Nakapagawa na siya. 3 piraso lang naman kasi nga hindi naman tayo masyadong makain. So, ayan. Nagluluto pa rin ako ng aking pastil. So, ito, ininit naman natin. Maghihimayin natin ang mga manok na ito. Okay? So, yun nga. Pwede na sinasabi ko, kapag Ramadan, yan, pati mga kapitbahay mo, maririnig mo talaga, gising-gising sila sa kusina. At yung pagluluto namin, walang-wala ito. Kasi yung mga normal, talagang common or Pakistani family, ay nako, ang lalaki ng chapati at ang daming chapati. Talagang chapati o roti or paratha is life para sa kanila. At talagang ang luto nila ay talagang luto parang restaurant. Napakarami nilang niluluto. Pero dahil tayo yung mga Pinoy, marami din tayong niluluto pero hindi masyadong marami. Hindi masyadong marami yung luto natin. At yung mabilisan yung ating mga luto. Instant kumbaga. Yung kanila kasi, talagang kailangan ng oras. You have to spend a lot of time sa pagluluto. Iba kasi yung proseso. You have a different process of cooking. So, kailangan talaga ng tiyaga. Matyagang pagluluto. So, yan. Init natin yan. Mainit na. Medyo mainit dito sa Karachi. Kakatakot ang init. Ay, nako. Magastos na naman sa kuryente. So, ito natin ko na ang ating sibuyas at ang ating spring onion. Lalagyan natin ng soy sauce. Depende sa'yo kung gaano ba kaitim, gaano ba kaalat ang gusto mo. Pero dahil mayroon na yung asin, nilagyan ko na. At saka kaunting chili flakes. So, konting toyo na nilalagay ko. Baka naman umalat. Ayan. Titikman nyo, pero ako hindi ko matitikman ito kasi nga naka-fasting ako. So, dahil luto na ang ating onion at templado na, lagyan na natin ang ating shredded or hinimay na manok. Mas maganda kung breast ang ating gagamitin at hindi giniling kasi pag giniling iba yung itsura niya. Mas maganda yung ganyan, hinimay o shredded breast chicken. Maluto. At ito na nga, luto na ang ating pastil. Yung iba talagang lumulutang o lumalamig siya sa mantika. So, depende na sa'yo. Medyo marami na rin itong mantika. Ayan. Pero ayoko na sobrang kasi lumulutang sa mantika. So, ganyan lang yung gagawin natin. At yan nga, luto na ang ating pastil. So, doon tayo sa next natin gagawin. Okay? So, yan. Pastil. So, ang susunod natin gagawin is fruit chat o yung mixed fruits naman ang gagawin natin. Isa din ito sa pinakagusto nila. So, gagamit ako ng apple. Okay? 3 apple. At saka 3 bayabas. So, amrud ang tawag nila. 3 ring saging. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. At ito.
Kasi ito yung, kasi ito yung available dito sa bahay na fruit. So, ito yung pag-mix-mix ko mga fruit, okay? So, ito yung nahugasan ko na. Hindi ko na siya babalatan kasi hinugasan ko na lang siya ng mabuti. Gagayatin natin ng maliliit. Hindi naman sobrang liliit, yung tama lang. O depende sa preference mo kung gaano kalaki yung gayat mo, right? Kasi nga hindi rin nawawala yung fruits sa table kapag Ramadan dito sa Pakistan. Part din niya ng kanilang pagkain kapag Ramadan. Kailangan laging present ang fruit, kahit anong klase ng fruit, basta may fruit. Yan. At depende na lang kung paano mo isi-serve yung fruit. So, kailangan madiscarding talento ng mga mothers. Yan. Tingnan natin, baka naman meron ditong sobrang lambot ng ating bayabas. Ayan, medyo may ano. So, tinanggal ko yung malambot part. Mas maganda sana kung ibang kulay, ano, para at least makulay yung ating apple. Pero kung ano na lang yung available dito sa atin, sa bahay, yun na lang ating gawin para hindi tayo may stress. Diba? Ang mahalaga, meron tayong prutas. Gagayatin na lang natin siya kasi nga, nahugasan na yan. Pero parang gusto ko ulit hugasan. Kasi galing siya sa wrap. 90 rupees ang isang kilo dito sa Pakistan. Mura pa yun. Actually, yung mga normal, kapag sa labas ka, mga 200, 100 plus, ang isang kilo per kilo, ha. So, ito na, i-mix-mix na natin yung ating mga binayat na fruits. Mix muna natin. Mixed. Okay. Tapos, lagyan natin yung garam masala. Meron na kami dito. Garam masala. Chat masala. Okay, then lagyan natin ito. Medyo maanghang itong chat masala na ito. Konti lang kasi ayaw ng asawa ko ng, ayaw namin ng maanghang masyado. Ayaw namin ng masyado maanghang. So, okay lang. Tapos, haluin natin. Lagyan natin ng lemon juice or imli or tamarind juice. Okay, depende sa'yo kung gusto mo pampasin ng kaunti o pampatay ng lasa. At saka kaunting asin. Tama lang yan yung lasa niya. Okay. Kaunting asin. Kaunti lang. Okay, pinch of salt. O depende sa'yo kung anong bang lasa gusto mo. Kung gusto mo rin lagyan ng asukal, it's up to you. Kasi, syempre, fruit yan. Matamis na, di ba? May sugar na yan. Fruit chat. Okay, pero actually ito ay fruit salad. Yan, no? Tinan nyo. Mix-mix na fruits. So, I think maganda rin to. Masarap din tong, kung ang gagamitin natin ay condensed milk. Diba? Gagawin natin sa condensed milk. So, yan ang ating prutas. So, ito ang ating fruit chat. Ayan. Mas masarap siguro ito kung condensed milk ang ilalagay natin. Next time, try ko siya sa condensed milk. Ayan. Ang ating masarap na fruit chat. So, ito naman yung gagawin kong chicken roll. Chicken vegetable roll. Yan. Shredded chicken din. Boiled na yan. Okay, o nilaga ko na. And tapos itong ating mga vegetable. Yan. At ito ang third part ng ating luto. Gagawa naman tayo ng spring roll or vegetable chicken roll. Okay? Last na to. Yung iba, mga konti-konti na lang. Additional na lang. So, umpisa na natin gumawa ng chicken. And then, ang ating spring beans. Yan. Ito ang ating spring onion. At ang ating cabbage. And then, onion. And ang ating carrots. Lalagyan natin, titimplahan na natin. Lalagyan ko siya ng chili flakes para medyo patamtaman lang na anghang. And salt. Depende rin sa iyo kung gaano kaalat ang gusto mo. At dried coriander leaves. Yan. And black pepper. Kunti lang din. Pilitin natin ng black pepper. And then, coriander seeds. So, haluin natin. Okay? Para magkano yung ating lasa. Haluin natin ng mabuti. Pwedeng kamayin. Kumamit ang kamay sa paghalo. Para talagang halong-halo. So, ito na yung ating vegetable spring roll. Or yan. So, balutin na natin ngayon. Babalutin na natin. So, balutin natin. Linisin muna natin ang ating
So, ito na ang ating roll. Ayan, ang ating spring roll. Lagyan natin sa ref or sa freezer para pwede natin kainin ng kahit na ilang buwan. Okay? Huwag naman taon kasi hindi na rin siguro maganda. So, ang gula natin natin. Ano yung aning natin rasa? And he said no, they would not go to the online class. Yeah. Because by their small class.